Risa Hontiveros, sa presento ka na magpaliwanag, bistado ka na. Ito pala mga kababayan ha, yung totoong dahilan. Tatlong dahilan kung bakit nagsampa ng kasong cyber libel itong si Senador Risa Hontiveros laban sa 12 vloggers mga kababayan. Ngayon, bistado ka na. Ibinuking ni Eric Silis mga kababayan na may tatlong dahilan pala itong si Senador Risa Hontiveros. Para pala mga kababayan, yung atensyon ng ating mga kababayan ay hindi na mapunta sa kanya. Mainihis mga kababayan. Pati yung taga-mainstream media at social media ay hindi na siya yung pag-uusapan. Mapunta ngayon sa mga kinasuhan ng mga vloggers mga kababayan. Aba, Senador Risa Hontiveros, akala mo ba'y gano'n na lang? Katanga. Yung taong bayan, Mr. Chair. Naku po. Mas lalo kang mapapahiya, Senador Risa Hontiveros, dahil sa ginawa mo. Mas lalo kang pinag-uusapan sa mundo ng social media at pinuputaktika ng katakot-takot na mga komento. At komento ng ating mga kababayan. O ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong sana panoorin. Ito si Eric Silis mga kababayan. Diskusyon sa publiko hinggil sa nakakahiya at nakakasuklam na modus operandi niya, kung totoo po ito, sapagkat there is a pattern already that Risa Hontiveros, kahit hindi pa siya senador po, she is involved in having a propensity. Mahilig po siya gumamit ng taning witness o kung ang termino pa ni Attorney Topacio ang pagbabatayan, it is called witness tampering. Naku po. Which is an act of fraud and felony. Yan po ay may kaakibat na kaparusahan. Lalo na po kung ginagamit niya ang kanyang poder at kanyang opisina bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Yan po ay una niyang layunin, mga kababayan, kung bakit po si Risa Hontiveros po ay pumunta sa NBI ay para po takutin kami. Takutin po si Eric, sina Banatbay, sina Sas Rogando, sina Atty. Trixie, among others, na itigil namin ang pagkakaroon ng public discussion and political commentaries na aming ginagawa sa aming mga channels at mayroong mga followers na nakikinig at naliliwanagan. Yun pong unang layunin niya. Patigilin kami at sa pamamagitan ng pananakot, intimidation. Mantakin mo, padadalhan ka po ng NBI ng ipasampina ka, no? O ipasomon ka ng NBI upang sumagot ka dito sa reklamo ni Hontiveros na ang dapat nagpapaliwanag, hindi kami, kung hindi siya po dapat. Tama. Subalit dahil sa kanyang mga pagmamaniobra upang mapagtakpan ang iskandalong sumasambulat sa kanyang pagbumuka, nag-file siya ng complaint sa NBI. Thank you, Rose Valle, watching always from Bulacan. Ayun, maraming salamat. Ano pa po ba ang pangalawang layunin maliban sa pananakot, intimidation, upang kami po ay tumigil? Tumiklop kami na hindi na namin i-discuss itong mga sensitibo na mga pagpapahayag na ginawa at ibinubunyag ni alias Rene. Pangalawa po ay para ma-divert ni Senator Hontiveros ang atensyon mula sa kanyang modus operandi na nabulgar at naibunyag papunta po doon sa pag-uusapan ang kanyang isinampang reklamo. Tama. So inaagaw niya ang atensyon ng media at gagamitin niya ang pagkakaroon ng kalituhan ng publiko kung ano ba talaga ang kalagayan ngayon ng reklamong ito, sapagkat parang lumalabas na biktima siya. Well, in fact, siya ang nangbibiktima kung pagbabatayan po ang salaysay at pahayag ni alias Rene na nangbibiktima po ng babayad, ng re-recruit, ng mga bulaang saksi, ng mga peke at sinungaling na witnesses upang itatanim niya sa kanyang mga ginagawang Senate Committee investigation, the way Hontiveros conducted a one-woman show sa napakabayas at napaka-iskandalusong prejudged
No, walang karapatan doon sina Pastor Kibuloy. Ang mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ, even si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte, ipinagdiinan po sa script at manipulasyon na ginawa nila Hontiveros na umiiral ang Davao Criminal Syndicate Group na Kibuloy Duterte Crime Group. Yun pong teorya niya eh. Yun ang kanyang gawa-gawa o concocted. Yun po ang kanyang mga kathang isip na mga teorya kung kaya siya nagtatanim ng witness. Batay po ito sa salaysay na inihayag ni alias Rene. So kailangan niyang i-divert ang atensyon ng media na nakatutok at nag-follow up doon sa mga ipinahayag at inilabas na mga salaysay ni alias Rene. So instead na ma-focus doon sa kanyang mga kasuklam-suklam na ginagawa batay sa mga naturang aligasyon ng dati niyang tinanim na witness na ngayon ay nakonsensya na, nagkaroon po ng conscience call itong si alias Rene, ang ginawa ni Risa Hontiveros po, nag-file ng reklamo. Maliban sa layuning pananakot, intimidation, layunin din ni Hontiveros ang pagkakaroon ng issue diversion. Tama. Ililipat niya, no? I-diffuse niya ang pag-focus ng taong bayan na posibleng siya ay maimbestigahan sa Ethics Committee sa Senado sa kanyang mga kasuklam-suklam na mga paglapag. Sakaling totoo po itong mga inihayag na revelasyon at pagbubunyag ni alias Rene sa mga modus operandi ni Hontiveros at ng mga staff o mga tauhan niya. So para po ma-divert ang issue, ginamit niya po ang reklamong ito upang nang sa ganon ay mapag-usapan ang kanyang reklamo, hindi ang inireklamo sa kanya. Naku po. Ang mga laro na ganyan, ang tawag po dyan sa mga termino ng tambay, minarot. Kung sa Ilonggo o sa Hiligay ng term. Kung sa Bisaya, maro-maro ba? Maro-maro ka Diloros, ha? Yun pong ginagawa ni Hontiveros, no? I-manipulate niya ang public opinion to the point na lalabas na siyang biktima. At ginagawan lang siya ng kwento, kunwari, nila alias Rene, ng kampo ng mga Duterte, ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ. Ganon po ang kanyang storyline and narrative nang siya ay pumunta sa NBI. Kaya idinamay niya ang mga vloggers upang magkaroon po ng mensahe ng pananakot to send out a message of intimidation na kung ipagpapatuloy nyo ang public discussion at commentaries at hindi kayo tatahimik at gagamitin pa ninyo ang inyong mga social media platforms, kagaya ng inyong mga YouTube channel, mga live stream nyo, kakasuhan ko kayo. Instead na siya ay hindi maging balat sibuyas at dapat siya ay maging matatag at matapat na humarap sa kung ano po ang ibinungan ng kanyang mga ginawa hinggil sa pagkakalantad ngayon ng mga aligasyon ng panunuhol at pangtatanim ng witnesses. Ang ginawa niya, siya pang nagpabiktim sa mga binibiktima niya. Okay? Kaya siya nagpunta sa NBI para itulak po ang kanyang teorya na siya ay binibiktima, that she is being attacked by the system of operations na ang kanyang aligasyon, malamang sa malamang daw, ang kampo ni na Pastor Kibuloy at tinuturo niya. Wow! Talaga ha? So dalawang rason na yun, ano? Una, magkaroon ng intimidation, pananakot, upang tumiklop, matakot, maghinay-hinay, o kaya ay tumigil ang mga social media commentators, mga vloggers, at mga political commentators kagaya ni Ka Eric na peperwisuhin kanya ng kaso. Yun ang una pong mensahe niya kung bakit siya nagpapaimbestiga sa NBI at upang maisampa daw ang kaakibat na kaso laban sa amin na nagdadala at nagtatalakay ng ganitong issue. Pangalawa, yung diversion of issue para po siya magpa-victim effect at pag-usapan ng reklamo niya imbis na ang inireklamo at mga ibinubunyag laban sa kanya. Ang pangatlo po ay inuunahan niya ang possible na paglulunsad ng Ethics Committee investigation laban sa kanya. At sasabihin niya, ano pang inyong saysay na mag-imbestiga pa kayo, nagreklamo na nga akong biktima dito, kung pag-imbestigahan nyo. That is exactly the game plan of Hontiveros.
for her to appear as if she is victimized by an orchestrated campaign na ang itinuturo niya, Kingdom of Jesus Christ. At sila Pastor Kibuloy, of course, ang dugtong niyan, ang Duterte political camp. Nakakulong na nga si Pastor Kibuloy. Hindi nakapagpiyansa, bagamat siya po ay akusado lamang. Hindi po siya convicted, na kagaya ni Franz Castro, ang urban operative ng Communist Terrorist Group, na si Lula Franz Castro at si Santoro Campo, convicted yun, sa dapat kasong ikulong yun. kriminal na child abuse doon sa Regional Trial Court sa Davao. Subalit, nakamaniobra, hindi po sila nakulong. Is in spite of the decision of the court na convicted sila sa kasong kriminal na child abuse. Samantalang si Pastor Kibuloy nakakulong na. Itinuturo pa rin yung Hontiveros. Bagamat nakatapo na sa nakadistyero o forced exile ang ginawang pagpapadukot at pagpapakulong nila Marcos kay Pangulong Duterte sa Netherlands, itinuturo at dinadawit niya pa rin ang mga Duterte. At kaliwat kanan na ang hinahataw nilang pangwasak, demolition job, laban kay Vice President Sara Duterte, tinuturo niya pa rin ang mga Duterte na pasinulo daw sa paglabas at paglantad ni alias Rene. Wow! So, ang purpose niya, pangatlo, kung bakit siya pumunta sa NBI, itong si Risa Hontiveros, ay para po magkaroon ng leverage sa Senate Committee Ethics Investigation sakaling may sponsor po niyan, kasi kung makakabalik po ako sa Pilipinas, isa po ako sa magvo-volunteer to file a Senate Committee on Ethics Investigation to discipline Risa Hontiveros on the basis of the results ng investigasyon na gagawin laban sa kanya as per very scandalous allegations being revealed right now by alias Rene hinggil sa bili witness, suhol witness, tanim witness na ginagawa niya sa kanyang mga committee hearing sa Senado. No, ito, mga kababayan, patay lang natin. Tama nga mga kababayan, bakit itong si Franz Castro, itong si Lula Franz Castro, na kamag-anak ni Attorney Claire Castro, at itong si Santoro Campo, bakit hindi pa ito nakakulong? Bakit yung mga yan ay hindi pa nakakulong? Convicted na yung mga yan. Matagal na convicted yung mga yan. Pero hanggang ngayon ay malaya pa rin yung mga yan. Bakit? Nagtatanong lang tayo, ha? O, Senador Risa Hontiveros, yung plano mo, bistado na. Kaya pala, ginawa mo yung pagsampa ng kasong cyber libel sa mga vloggers na yan. Dahil gusto mong ilihis yung atensyon. Ayaw mong nakatutok sa'yo yung mainstream media at social media. Pero nga, abistado ka na. Hindi na pwede, hindi na bibintay ang plano mo na yan. At ito mga kababayan, pag halimbawa, maganda sana kung makauwi itong si Eric Siles para may magsampa ng reklamo sa Ethics Committee mga kababayan. At maparusahan yung si Risa Tanas sa kanyang ginawa mga kababayan. At marami tayong nababasa ang komento na gusto ng ating mga kababayan natanggalin na, kung matanggal sa Senado itong si Risa Tanas. Nakakahiya, ha? Sa Senado mga kababayan na may isang senador pala na gumagawa ng pagtatanim ng mga ebidensya at pagtanim ng testigo. O yun nga naman, dito lang muna. Bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Nakakaya ka, Senador Risa Hontiveros. Shoutout tayo kay Ma'am Bergie Veranius na Pulian Bulacan at sa kanyang mga apo na si Kuko, si Dion at saka si Yuri. Shoutout rin kay Sit ng Camarines Norte. Shoutout kay Bino TV. Shoutout kay Justin Puhanis. Shoutout kay Felix Berto Digurio. Berto Digurio. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay kay Dang Oidangsky Mix TV. Lods, shoutout, ha. Shoutout na rin kay sino ba ito?
Si Ma'am Elisa Borby, shout out kay Sammy Vlog. Sammy Vlog, shout out sa iyo idol ha, ng Boracay. Shout out kay Michelle Bolima. Shout out na rin kay Emilda Pasqua. Shout out kay Mildred Martin at kay Ariel Untalan. Yun ang naman dito lang muna at once again. This is Rondy TV, mga lahat. God save the Philippines.